Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po sa baba. Marami po muling salamat sa lahat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-43 na kabanata. Ang pagkabigo. Pagtulong na naging hadlang. Hindi inaasahan ni Karen na mahahanap ni Sarah, ang restaurant kung saan sila kumakain ni Alex. Palihim niyang binago ang lokasyon. Sinadya niyang linlangin ang kanyang pinsan, para pabayaan sila. Itinuon niya ng buo ang atensyon kay Alex, na nakaupo sa tapat ng table mula sa kanya. Siya ay may pag-asa na sulitin ang pagkakataong ito, ngunit si Alex ay tila medyo balisa. Hindi maiwasang isipin ni Alex, ang nangyari noong nakaraang araw, at hindi niya makalimutan ang mukha ni Debbie, nang tumakbo ito paalis. Ang kanyang puso ay parang tinutusok ng karayom. Alex, halatang may iniisip ka. Anong problema? Tanong ni Karen. Maaari mong sabihin sa akin. Ito ay maaaring makapagpaginhawa sa iyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha, at nakita ang mga mata. Nakita ni Karen na malumanay nang ngumiti si Alex. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Kung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng taong pinakamamahal mo, at tinalikuran ka, o tumanggi na patawarin ka, anong gagawin mo? Tanong ni Alex. Ang pakiramdam ng kanyang puso ay mabigat, at natatakot siya na hindi na siya papansinin ni Debbie. Nagulat si Karen sa tanong ni Alex. At nakaramdam siya ng pagseselos. Hindi mahalaga kung sino, ang hindi kilalang babae na tinutukoy ni Alex. Hindi siya papayag na agawin si Alex. Broken heart ang puso ni Alex, naisip niya. Ang taong pinakamamahal niya ay dapat magtiwala sa kanya ng buo. At pagkatapos, iwasan magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sanay na si Karen sa pakikitungo sa mga tao, at alam niyang, hindi siya maaaring maging masyadong direkta. Ngunit kung ituturo niya ito sa tamang direksyon, sigurado siyang malalaman niya ito. Alex, mahal mo ba siya? Tanong ni Karen. Pinagmamasdan niyang mabuti si Alex. Tumango si Alex. Sumama ang pakiramdam ng puso ni Karen sa sagot ni Alex. Pilit siyang ngumiti. Kung tapat ka sa kanya, at hindi ka pa rin niya pinagkakatiwalaan, siguradong hindi ka niya seryosong mahal. Hindi siya nagpapahalaga sa inyong relasyon, na gaya mo. Lumayo ka na sa kanya. Sabi ni Karen habang iniisip kung paano haharapin ang problemang ito. Tama kaya siya? Nagtaka si Alex. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Lalong naging magulo ito para sa kanya. Walang choice si Alex, kaya nakinig na lang siya kay Karen. Medyo napatango siya. Gumaan ang pakiramdam ni Karen. Pagkatapos ay nakita niyang isinasaalang-alang ni Alex, ang kanyang payo. Ngayon na alam niyang may malaki ang potensyal ng karibal niya sa pag-ibig. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kung siya ay masyadong mabagal, mawawala ang kanyang pagkakataon. Cheer up Alex, sabi ni Karen. Maraming isda sa dagat. Nilapitan niya ito at dahan-daang ipinatong ang kamay sa mesa. Bagamat alam niya, masyado niyang pinipilit. Inaapuran niya ang sitwasyon. Kailangan na niyang sumugal. Mabuting tao si Alex. Kaya sa pagkakaalam niya kay Alex, hindi ito magagalit. Napakalapit na ng kamay niya kay Alex. Ilang pulgada na lang. At mahahawakan na niya. Inilapit pa niya ang kanyang kamay ng kaunti. Nang malapit na siyang makipag-ugnayan, isang malakas na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Karen, anong ginagawa mo dito? At sino ito? Pagrereklamo ni James. Nakatingin siya kay Alex na hindi man lang niya nakitang dumating si James. Nagulat si Karen sa pagdating ni James. Ito ay isang problema, sa isip ni Karen. Si Sarah, ang kanyang nakakainis na pinsan, ay nagawang mahanap sila. Karen, anong nangyayari? Gusto ko ng paliwanag ngayon. Tinitigan siya ni James. Ito ang eksaktong mga sitwasyong gusto niya noon. Kung hindi siya nagbago ng isip, ito ay gumagana ng mahusay. Mapapaluha sana siya, at sisisihin ni James ang kanyang sarili, habang ipinagtatapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pero nagbago ang lahat. Nakaupo siya dito kasama si Alex.
Si Alex ay may isa sa pinakamataas na card, ito ay ang Supreme Card na nagpapatunay na mayroon siyang higit sa $30 million. Kung ikukumpara kay Alex, walang binatbat si James. Hindi man lang nag-abalang sagutin ni Karen ang anumang tanong ni James. Itinuro niya ang labasan habang nakatitig sa kanya. Umalis ka. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Natarante si Alex. Tumingin ito kay James, at nagtanong. Sino po sila? Tanong ni Alex. Para kay James, ito ay tahasang pakikipagtagisan. Bata, may lakas ka ng loob para magtanong kung sino ako. Galit na sabi ni James. Boyfriend ako ni Karen. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mabuti pang umalis ka na. Kalokohan yan. Kailan ako pumayag na maging girlfriend mo, sigaw ni Karen. Ngayon ay gusto niya si Alex, at humaharang si James. Nagkita sina James at Karen sa isang blind date na itinakda ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang relasyon ay walang casual. Ni isa sa kanila ay hindi natukoy kung ano sila sa isa't isa. Si James ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan na sinusubukang intindihin si Karen. Kung hindi tayo magkasintahan, bakit sa tingin mo dinalhan kita ng mga mamahaling regalo? Bakit gabi-gabi tayong nagtatawagan bago matulog? James, huwag kang tanga. Nakangising sabi ni Karen. Wala akong pananagutan sa pinaniniwalaan mo. Magkaibigan lang tayo. Ngayon ay nauunawaan ko na, sigaw ni James. Sumimangot si James. Dahil ba dito sa batang ito, di ba tama ako? Tumitig siya ng masama kay Alex. Ang lakas ng loob mong agawin ang girlfriend ko. Ano ang hiling mo bago ka mamatay? Dahil doon, itinaas ni James ang kanyang kamay, at handang turuan si Alex ng leksyon. Ngunit bago pa man siya makagawa ng isang suntok, sinampal siya ng malakas ni Karen. Hindi nagdalawang isip si Karen na sampalin si James. Kung binugbog niya si Alex, masisira nito ang lahat. Sa isip ni Karen. Dahil sa ginawa niya, baka mapalagay ang loob ni Alex. At siguro magiging malapit sa kanya si Alex dahil sa pagtatanggol nito. At pagkatapos ay mas mapapalapit pa siyang makuha ang pagmamahal nito. Sa palagay ko, dapat na akong umalis. Nahihiya na si Alex sa eksena, pinagtitinginan na sila ng mga tao. Tumayo siya, at naglakad palabas. Pinagdilata ni Karen si James bago patakbong sumunod kay Alex. Alex, pasensya ka na. Tawag ni Karen sa kanya, habang papalabas sila ng restaurant. Ayos lang. Hindi mo kasalanan. Wika ni Alex. Ngumiti siya. Siya yung taong sinabi ko sa'yo. Ipinaliwanag ni Karen. Siya yung humahabol sa'kin. Ilang eksena na ang ginawa niya. Paulit-ulit kong sinasabing hindi tayo. Pero hindi siya nakikinig, at minsan ay nanakit pa nga siya. Iniyoko ni Karen ang kanyang mukha. At nagsimulang umiyak ng mahina. Huwag ka nang umiyak. Sa palagay ko hindi ka na niya guguluhin pa. Umarte si Karen, na para siyang walang magawa at malungkot. At hindi mapigilan ni Alex na damayan siya. Sinamantala ni Karen ang pagkakataon para makalapit sa kanya. Isinandal niya ang kanyang katawan. Nang hindi niya naramdaman ang pagtutol ni Alex. Naramdaman niya ang sandali ng tagumpay. Idiniin niya ang sarili sa kanya at yumakap ito. Sa isang sandali, nag-alala si Alex para kay Karen, at nang sumunod, natuon ang atensyon niya sa katawan nito. Siya ay kaakit-akit. Nakahilig ang mukha nito sa leeg ni Alex. Ang kanyang kutis ay makinis, at ang kanyang buhok ay napupunta sa mukha ni Alex, sa tuwing siya ay gumagalaw. Isang mahinang halimuyak ang naamoy ni Alex. Ngunit hindi ito pabango, kundi ang kanyang natural na amoy. Natangay ang puso ni Alex, habang ang ibang bahagi niya ay naging matigas. Nanginginig ang mga kamay niya sa nerbiyos habang sinisimulan niya itong yakapin. Ngunit pagkatapos, pumasok ang larawan ni Debbie sa kanyang isip. At ang kanyang buong katawan ay parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Bigla siyang na-guilty. Hindi pa niya naaayos ang hindi nila pagkakaunawaan ni Debbie. So anong ginagawa niya? Naghahanap na ba siya ng ibang babae? Naisip niya. Ako ang may pananagutan sa sitwasyon ni Debbie. Kung mawawala siya sa akin dahil dito, wala akong dapat sisihin kundi ang aking sarili. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili, at mahinang itinulak si Karen palayo. Karen, sorry. May kailangan pala akong gawin. Kailangan ko nang umalis.
Alex, tinawag siya ni Karen. Pero hindi ito tumigil. Hindi na nito naihakbang ang kanyang mga paa sa pagkadismaya, nang umalis ito mula sa kanya. Ilang sandali pa, lumapit si Sarah, at hinila siya. Karen, muntik na kitang hindi mahanap. Nakangiting sabi ni Sarah. Wala ka doon sa restaurant na napag-usapan natin. Pero sa kabutihang palad, matalino ang iyong pinsan para mahanap ka. Naisip ko na kailangan kong suriin ang higit sa 10 iba't ibang mga restaurant. Sa palagay ko dapat akong magpasalamat sa iyo, wika ni Karen. Nagawa ni Karen na mapigilan ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Habang nakatingin sa nakangiting ekspresyon ni Sarah, pinigilan niya ang kanyang sarili, nasaktan ang kanyang pinsan. Hindi na kailangan magpasalamat. Masaya akong tumulong. Hindi napansin ni Sarah ang sobrang asar sa mga mata ng kanyang pinsan. Karen, ang iyong pag-arte ay parang makatotohanan. Kung wala lang akong alam, iisipin ko na inaaway mo si James dahil gusto mo si Alex. Ngumisi siya. Nakita mo ba ang reaksyon niya? Nung umalis ka, natigilan si James. Sa palagay ko, nahaman mo siya ng gusto. Siguradong magtatapat na siya sa iyo sa lalong madaling panahon. Sinaktan ko si James, tapos gusto pa niya akong ligawan. Iyon ay isang biro, sa isip ni Karen. Wala siyang kwenta kung ikukumpara kay Alex. Kaya paano ako mahuhulog sa kanya? Masama talaga ang pakiramdam ko sa mga pinagdaanan mo. Sabi ni Sarah. Siguradong nakakatakot ang pagtitig sa mukha ni Alex sa lahat ng oras. Pero gumana ang plano ng maayos. At sa ilang araw, makukuha mo na ang gusto mo. Kapag nangyari iyan, itapon mo na si Alex. Nakaramdam ng panghihinayang si Karen. Kung hindi siya nag-alala tungkol sa mabilis niyang pagkilos, mahahalikan sana niya si Alex. Gustong ipahiya ni Sarah si Alex, naisip niya. Pero hintayin mo lang na makasal kami ni Alex. At saka mo malalaman ang pagkakakilanlan niya. Tingnan ko kung makangiti ka pa. Pagsisisihan mo ang lahat, sa isip ni Karen. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.